Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Top Gun PH. So, ang topic po natin ngayon ay gusto ko pong makatulong kasi sa mga baguhan na kamukha ko rin dati na nag-iisip na gustong magkaroon ng kanilang first na barrel. Number one, ano ba yung i-consider ninyo para sa inyong first na barrel? So, tutulungan ko po kayo para maisip ninyo. Alam ko po, medyo magulo po to. Pero, pipilitin nating maging maayos. Pero, bago ang lahat, ah, kailangan nyo po munang kumuha ng LTAP. Ano po ba yung LTAP? License to own, possess, firearm. Basta yun yung parang kumbaga ganito po kasi yan eh. Dati po kasi, nung unang panahon, basta merong kang baril, walang LTAP, registration lang. Para po sasakyan, yung sasakyan po, di ba po may mga sariling registration. Bago po yun ma-drive ng isang driver, kailangan po niya ng driver's license. So, yun po yung LTAP. Tapos, iba pa po yung permit to carry outside residence. Ibang usapan pa po yun dun sa gun registration. So, kukuha po kayo nun. So, pindutin, i-ano nyo lang po sa end of the video. Meron po akong link na ilalagay para doon sa mga gusto kumuha, paano pagkuha ng LTAP at gun registration. Yung gun registration naman po, bumibili po kayo niyan. Pag bili nyo ng barel, dapat may LTAP muna kayo, may FEO account kayo, saka kayo magkakaroon ng gun registration na dalawa po option nun. Pwedeng yung gun store ang mag-aayos. Ang experience ko lang po, pagka yung gun store ang nag-ayos, medyo may halaga at isa pa po, medyo matagal. Ako po kasi malapit lang po ako dito sa Krame. Kaya po ako po pag bumibili ng unit, self-process na lang po yung ginagawa ko. Mas mapapabilis ko po yung proseso. Ang ginagawa lang po, basta po yun, may okay yung LTAP ninyo, kung type 1 maya, kung anong type niya, may bakante pa po, hanggang type 3. Basta ang importante, may bakante. Basta yun na tag nila, kayo na po ang magpo-proseso niyo. Papindot-pindot lang po kayo doon sa FEO account nyo. Tapos maghihintay kayo ng mga next steps. Baka abutin lang po pagka siniswerte, less than 1 month. Unlike po pagka sa mga gun store, lalo na po kung bumili po kayo doon sa mga exhibit, libo-libo po yung pinoproseso nilang unit. Kaya definitely po aabutin po kayo ng pinakamabilis po siguro 3 months hanggang 6 months. So, yun lang po. So, balik po tayo sa topic natin. Ano ba yung i-consider ninyo para sa inyong first gun? Ano bang yun? Purpose? Ano bang gagawin mo doon sa baril mo? Gusto mo lang ba magkabaril? Budget? Or gusto mo na yung first gun mo collector's item? So, yun yung unang tanong. Tapos isa pa pala. Salamin na ako. May gawa ako ng sulat. Home defense lang ba? Pang collector o hobbyist? Or gagamitin mo sa competition? So, depende po yun. Ang dami. Tapos, anong klaseng type? Ito, papakita ko. Kaya walang bala yan. Unang-una, ang tawag dito, revolver. So, revolver kasi di bola. Kasi nagre-revolve yung cylinder niya. Kaya revolver. So, ano ba? Revolver? Ito po nga pala isang Taurus Tracker 357. Pwede po siyang Special 38 at 357. 7 shooter. So, ano ba, revolver? Ba gusto mo? Anong caliber? 38, caliber po, Magnum 44, 357, 38 lang, 38 special o ano? Ano ba? Sobrang haba? May mahaba kasi nito, ganito kahaba. Meron naman
snub nose. So, yun. Revolver ba? Pero po, para po sa akin, sa hindi po marulong, ang pinaka-safe po talaga na barrel ay revolver. Kasi po, kung makikita po ninyo dito, silip ninyo kung may laman siya, may basyo. So, alam nyo na pagka may basyo dyan, kinalabit nyo, puputok po yan. Saka ang revolver po, kalalasan, pera lang, basta hindi paltik, wala po talaga jam yan. Talagang pera na lang kung yung bala na lang talaga may diferensya. Pero wala jam, hindi magja-jam. So, yun po. Ano ba? Revolver o pangalawa, pistol. So, ito po ay isang Gen 3 Glock 22. So, ito po ang pinaka-unang-una kong barrel made in Austria. So, katulad nito, itong ganitong klase, itong Glock 22 o yung caliber 40 po kasi ito. Ano ba gusto nyo? Ito yung safe direction. Ito yung tinatawag na standard size. Meron tong yung mas maiksi dito. Parang Glock 17 yung normal, Glock 19 yung maiksi. Tapos meron tong mas maiksi, 21 kasi, 21 yung compact. Tapos 27 naman yung subcompact. Tapos yung pang competition naman ito 35. So, ano ba gusto nyo? Anong haba? Ang setback lang po dito, dalawang klase pa po. Ito po ay meron pong hammer. Ito po yung hammerless, striker fired. So wala kang nakikitang hammer. Minsan maraming nadidisgrasya na may laman pala sa chamber, nakakalabit nila. So yun. So isa yun itanong ninyo sa sarili nyo. Okay ba sa inyo na striker fired? O yung gusto nyo may hammer? Pangalawa, sa pistol, sandali. Ito. Sa magazine niya. Ano ba yung magazine? Katulad kasi ito, ayan, high cap, ibig sabihin dalawa yung magazine. Or yung iba naman, single stock. Isang diretso lang, katulad ng mga 1911, 45. Isang diretso lang yun. 7 bala, 8 bala, may magazine na mahaba, yung McCormick, 10 ang laman. So, ano po ba yung gusto nyo? Single stock, high cap, striker fired, or with hammer? So, yun po, ang iba pang mga tanong. I suggest ko po na kung tayo po ay bibili, nood po muna tayo ng mga YouTube videos para makita ninyo kung ano ba talaga yung medyo natitipuhan ninyong unit o matitipuhan yung unit. Pagkatapos ninyo, ilista ninyo or isave ninyo sa inyong cellphone, sa notes o sa notebook. Tapos, pupunta po kayo sa mga gun show. Katulad po ngayon, meron po na naman sa itong July, ipapakita ko po yung post, yung DISAS. Meron po sa MOA Arena. Sa SMX pala, SMX. Sorry. Ditong July 2025. So, yun po. Kung may tanong po kayo, comment na lang po kayo, pilitin ko pong sagutin yung mga tanong ninyo. Kung meron po akong hindi po na ipaliwanag ng maigi, itanong nyo lang po para itry ko pong ipaliwanag. Again po, hindi po ako gun expert katulad ng mga ibang vlogger dyan. Ako po, nagsasalita lang po based on my own experiences at sa panonood din po dito sa YouTube at sa ibang mga nakakausap po natin. So, maraming salamat po mga boss.